botong 17-6, itinalaga ng Senado bilang bago nilang pinuno si Senador Franklin Drilon para sa 16th Congress. Sa kanyang pag-upo bilang Senate President, target ng Senador na maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Narito ang ulat ni George Bandola. Sa botong 17-6, formal nang naupo bilang bagong Senate President si Senator Franklin Drilon. Bago na rin ang liderato ng 16th Congress. Si Senator Ralph Recto na ang Senate President pro tempore, si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Majority Leader at Minority Leader naman na ang dating Senate President Juan Ponce Enrile. Bago mahalalang Senate leadership, nanumpa muna ang mga 12 bagong senador. Iginiit ni Drilon na kailangang maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado dahil sa isyu ng maanumalya umunong paggamit ng kanilang mga pork barrel. Sa kanyang termino, magiging sensitibo daw at responsable ang Senado sa mga pangangailangan ng bayan at siguruhing maisulong ang mga batas na magpapaangat na ekonomiya ng bansa para makapagbigay ng maraming trabaho at maibsan ang kahirapan. Para sa bagong minorya naman, normal lang daw na siguruhin ng administrasyon na makuha nitong mayorya para maisulong ang mga programa nito. Kaya isa rin naman ang damdamin niya, no? Ang lahat ng mga hayag ay naging interest sa bayan, malamain. So with all the bills that we also passed, especially urgent bills, we have no hard time, right? So that's not that natural. Although I would say that the constructive opposition. Of course, they're equally competent. Pero basta kami, we will not be a destructive minority. Ever since naman, yun yung lagi namin paulit-ulit na sinasabi. Pag makakatulong sa ating mga kababayan, 100% susuporta. Masasabi siguro natin na mas maganda ang fiscalization ng Senado. Noong nakaraang Kongreso, 573 panukalang batas ang ipinasa sa Senado. 406 na po ang napirmahan ng Pangulo bilang ganap na batas. 138 dito ay mga national laws, 322 naman ang mga local laws. Naisa batas noong nakaraang Kongreso mga batas ng anti-cybercrime, reproductive health, sin tax at amyenda sa anti-money laundering. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.